Si Attorney Israelito Torion naghain ho ng rejoinder sa Department of Justice kaugnay ho o ngayong araw ho yan kaugnay ho doon sa obstruction of justice complaint na inihain laban sa kanya. May buong detalye dyan si Bombo Beta Servito. Nagtungo sa Department of Justice ngayong araw ang abogado ni si Israelito Torion at personal na naghain ng rejoinder affidavit hanggang ng reklamong obstruction of justice na kinakaharap niya. Ang reklamo ay nag-ugat sa naging operasyon para sa pag-aresto sa kanyang kliyente at leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Quiboloy noong nakaraang taon. Hindi nag-iisa si Torion sa kanyang pagdating sa Department of Justice dahil kasama niyang nagtungo rito ang kanyang law partner na si Attorney Jimmy Bondoc upang magbigay ng suporta sa legal na prosesong ito. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Attorney Israelito Torion. Nag-file po kami ng rejoinder affidavit doon po sa aking personal case. Kasi unlike doon sa mga na-dismiss na, ngayon nag-file sila ng reply affidavit. So napag-usapan namin ni Jimmy na mag-answer kami ng rejoinder affidavit para sagot doon sa kanilang reply affidavit. Para naman hindi ako mapriso. Grabe naman, nagtatrabaho lang ako baka i-indict tayo. So didepensahan namin ang gusto. In-answer namin kung ano yung nakasaad sa kanilang reply affidavit. Kanyang naging pahayag iginit ni Atty. Torion na kailangan maging particular o specified ang address na nakasaad sa warrant of arrest at kinakailangan din may malinaw na probable cause. Narito muli ang naging pahayag ni Atty. Israelito Torion. In-answer namin kung ano yung nakasaad sa kanilang reply affidavit. Yung magpasok ka ng building, enclosure yun. Kailangan yung address ng warrant of arrest specified. Oo. Tapos, kailangan may probable cause ka. Sigurado ka kung saan doon. Yun ang at that time hindi wala naman silang probable cause. Ako nga wala nga ako alam saan yung kliyente ko at that time. So I had to point that out, and yung mga conclusions of law na sinite nila, I had to cite it na wala namang basihanan, walang specific evidences na naka-attach po sa kanilang reply affidavit nor in the affidavit po. Matapos yung pagsusumite ng kanyang rejoinder, inaasahan na maaaring magpatawag ang mga piskal ng isang clarificatory hearing o clarificatory hearing o maaari na rin ituring ang reklamo na submitted for resolution. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Beta Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.